Ni hao China! Hello, hello, it's Megan Boney, and for today's video, rarampa tayo sa the famous glass bridge dito lang sa Zhangjiajie, Hunan Province. Kaya tara, rampa tayo! So yun mga misis, palis na ako dito sa Wuling One, nakakasad. Pero ang saya ng experience ko dito. And ang bait ni Wally, yung may-ari ng accommodation ko. Ang dami niyang naitulong sa akin, lalo na yung mapa, yung guide. Tapos nakapaglaba pa ako sa accommodation ko ng walang bayad. So sasakay ako ng bus. Siya din nagturo kung saan ako sasakay. And dito actually ako bumaba sa kabilo lang. 13.1, mas mura. Pwede rin kayong mag-DD, parang Grab. Kaya lang, ang layo kasi ng Zhangjiajie City. So, mahal ang ibabayad nyo, syempre. Unless na madami kayo. So, ayan. Atak na ako. So, ayun. Nakita ko na yung papasukan ng bus. Puro Chinese kasi. So, turo-turo lang naman. Sign language pag nagtatanong ako. Ito na yun. Ayan. Natutuwa ako sa mga pa-sign language. Tinuruan ako mag-book or kumuha ng ticket. So ayun. Super sign language lang. Buti alam ko yung name ng city. I'm heading to Zhangjiajie City from Wuling One, and the bus or the travel time will take at least 45 minutes to 1 hour, and the bus fare is 13 Chinese won. Ayan, nandito na ako sa terminal, bus terminal ng Zhangjiajie City. Magkaiba kasi yung Wuling One tsaka Zhangjiajie City. Pero isang place lang to. And dyan rin yung train station. Dyan ako sumakay nung papunta ako ng Wuling One. Malapit na yung accommodation ko dito. Ang problema, umulan dito. Yung cable car, oh. Kita nyo yung cable car dyan. Pupuntang Chunmen Mountain. Baka yun yung Chunmen Mountain. Sige, hindi ko lang kung paano ako pupunta doon nang hindi mababasa. Hindi naman kasi umuulan sa Wuling One. Andito na ako sa street ng accommodation ko, pero umaambon. Kaya buti na lang meron akong jacket. Nakakaloka. Ayan, nakita ko na yung hostel ko. Shuta. So yun mga misis, andito na ako sa Zhangjiajie City Center. Malayo to sa Wuling One, 40 minutes drive or pag nagpas ka. And in-explore ko yung city nila. Marami din namang mga building, hindi siya probinsya. So may mga street food, kakain tayo kasi kinakabisado ko muna yung place. And bukas pupunta tayo sa Chunmen Mountain. Malapit lang dito yung sakayan ng cable car pataas kasi malayo yun. Alam ko merong bus na option, pero sabi nung may-ari ng accommodation ko, sa cable car na lang. Sige, so lafang muna tayo. Okay, kakain tayo ng noodles. Ito yung order ko. 15.1, 120 pesos. Yun yung lumabas sa palitan Nego Time. So ayan, dinuluto siya. And nagkakrib ako ng noodles kasi nung nasa Wuling One ako, hindi ko alam kung saan nakakain ng bonggang noodles. Ayan. Ayan. Order na ako. Ito yung order ko. Dinuluto na. 이거你没法吃咱们没法吃那个吃的没用的现在我们就自己带那时候我们就自己带来装 Tabi lang siya ng daan. O diba? Best in street food tayo kasi mas mura. So ayan, kakain na tayo. Tapos may beer ako. 8
1. So, ayan. I'm so excited to eat. Lalamon tayo for today's video. Kasi natulog ako maghapon. So, makit katawan ko nung umakit ako sa The Yellowstone Village. Ayan. Kakain na tayo. Marami pang option dito. Kung pwede lang tikman ko lahat. Charot. Tapos ang payment method, Ali-Alipay. Madali lang. Hindi mo na kailangan tanungin magkano kasi itatype nila yung amount. Mura lang naman kapag mga street food. Ayan, order tayo ng ganito. Barbecue nila. Ayan, umorder din ako ng ihaw-ihaw nila. 5-1 isa. 15 binayad ko. Ayan. Diba? Very affordable naman dito sa China. Basta pag mga street food, pag mga restaurant, medyo pricey siya. Yun yung napansin ko. Unless meron kayong kasama kasi yung mga serving nila ang lalaki. Yung isang order na food sa restaurant, pwede ng 2 tao. So ayan, sasakay ako ng bus papuntang Grand Canyon kasi nag-decide ako kagabi na bisitahin na lang yung longest glass bridge dito sa Zhangjiajie. 3 kasi yung spot, yung Avatar Mountain, yung Grand Canyon nila na longest glass bridge, tapos yung Tianmen Mountain. So pupuntahan ko ngayon morning yung Grand Canyon, yung kasi yung binigay na tips ng may-ari ng accommodation ko. And then, nag-book ako sa kanya, mas mura. Around 210 Chinese yuan. So, 1 plus rin yun. Pero, mura pa rin kasi daw, nag-charge sila ng 300 Chinese yuan. Tapos, pagbalik ko, pupuntahan ko yung Tianmen Mountain, which is malapit lang dito. May cable car. So, ganun yung eksena ko. Pero, pwede nyo siyang gawin 1 araw each. Kaya lang kasi bukas, babalik na ako ng Guangzhou. So, ayan. Mag-isa ko pa lang. Di ko lang kung anong oras alis to. And binayad ko pala sa bus is 22 Chinese yuan. Pero dapat 20 lang eh. Baka parang binudol ako. Charot. Ayan, nandito na tayo sa entrance ng Grand Canyon. 1 hour and 30 minutes din yung nakita kong yung travel time based sa oras. Kasama doon yung mga stop-stop ng traffic light. Ayan. Bibilisan ko na kasi mag-Tianmen Mountain pa ako. Kasi mga misis. Ayan, ito na yung entrance. Nakapag-reserve na ako or nagbumili na ako ng ticket sa accommodation ko. Ipapakita ko na lang daw yung passport. Tingnan natin. So ayan, merong pa-bus pagpasok kasi malayo yung Grand Canyon. Ito yung pa-bus. From the main entrance, you need to ride a shuttle bus going to the entrance of the Grand Canyon. And the shuttle bus is definitely free. Ito na yung entrance after sumakay ng bus. Yan. Feeling ko pagtawid mo ng bridge, merong doon yung isang bus pabalik siguro. Ito ng entrance ng scenic area. So ayan, merong information desk, meron namang ticket office dito. Tapos entrance to downstairs. Pababa yung entrance. Ayun. Feeling ko hindi ko na kailangan pumunta sa ticket window. So ayan, ang galing. Pumunta ako sa ticket window and binigyan ako ng ganito. Tinignan lang yung passport ko and yun, bayad na talaga ako. So bababa na tayo at kukunti lang yung oras natin. Yan. Ayan, so bibigyan kayo ng yung linalagay sa shoes. Ayan, may color coding kung girl. Ito yung kulay. Ayan, nandito na tayo sa Glass Bridge.
Napaka-surreal. Parang hindi ako takot na dumaan kasi merong part na walang glass. Napaka-surreal. So ayan, finally nakarating na ako dito sa the longest glass bridge. And mukha naman siyang hindi nakakatakot. Though ang daming tao. Weekdays ngayon ha, dami pa rin mga turista pero mostly mga lokal. So ayan, maglalakad tayo sa glass bridge. Ayan, so lalakarin muna natin dito. May part naman na hindi siya totally yung transparent na glass. Kaya hindi rin siya pala nakakatakot. Ito, ay! Ang taas pala mga misis. Tingnan nyo, oh. Parang hindi ko kasi kayang lakarin na. Kasi masyado nang mataas. Nakakaloka. After nitong bridge, merong pa... Yes. Meron pa elevator doon, pababa. Tapos meron din yung pag-ganun. Oh. Anong tawag doon? Ayoko na mag-ganun. Parang hindi ko kaya. Ayan. So, di ko alam kung ano yung exit dito. May mga pahagdan pa sa bundok. Ayan, parang ayoko na. Hindi ko na carry mga misis. Ito kasi merong something sa baba kaya hindi ako takot. Pero sa the rest, nakakatakot. Made in China kasi, di ba? Charot. Ayan. So ayun, naka-survive tayo. Hindi naman siya nakakatakot ng bonggang-bongga kasi may part na hindi siya transparent. So doon ako dumaan. Ayokong papakan yung transparent, nakakashock. So ayan, may dalawang option. Merong viewing area and then merong ito yung canyon tour direction. Dito tayo pupunta. Ito na naman tayo sa mga pahagdan-hagdan. Ay. So ayan na yung glass walkway. Ang daming tao. Okay lang naman sana kung kukunti tao. Pero yung capacity kasi hindi mo alam kung ilang tao ba dapat pwede dyan. Yan na yung glass bridge. So ayan, makikita nyo, ayun yung sa likod ko yung glass bridge. Ayan, ito naman yung glass walkway. Meron ganito din sa Chanmen Mountain, yung gusto kong itry. Pero andito na ako sa glass or sa Grand Canyon. Parang hindi ko kayang apakan. Buti na lang meron pa ganito sa gilid. Ayan, may pa-zipline sila. Kaya lang ayoko mag-zipline. Pero parang ito yung pinakamabilis para pumunta sa kabila. Hindi ko sure kung kakayanin ko. Meron namang elevator pa baba, tapos maglalakad na lang ata. Parang hindi ko kaya. Wag na, elevator na lang tayo. At this moment, I'm riding the elevator going down because I thought the exit is downstairs, just to find out that the exit is also the same as the entrance of the Grand Canyon. There's a lot of fun going here at the Grand Canyon, and I advise you to at least enjoy the whole day. But me, I'm just here for half day, but still I enjoyed it. Ayan, pa-exit na tayo. Yung pa-exit, pabalik lang pala ng glass bridge. So, dalawang beses kang dadaan. Papunta ka mabilik. Sorry. I'm scared too. So, ayun. Palabas na ako. Ayaw kasi apakan yung glass bridge na transparent. So, pupunta na ako ng bus station. Then, pabalik na ng Zhangjiajie City kasi nga 1 hour and 30 minutes din. Tapos, pupunta tayo ng Chanmen Mountain. Ayan. 11 AM pa lang. Ay, dito na ako sa waiting area ng bus, palabas ng entrance. Then, doon ako sasakay ng bus naman papuntang pabalik Zhangjiajie City. So, kaya siya ng half day, pero maraming pangganap, hindi ko na lang trinay. Ang gusto ko talaga makita yung glass bridge, yun lang naman.
And then, pa-Tianmen Mountain tayo this afternoon. So, since na-experience ko na yung glass walkway, meron din kasi So, excited lang ako makita yung Tianmen Mountain din. So yun mga misis, I just want to correct myself. The glass bridge here at Zhangjiajie is actually the famous glass bridge here in China, because there is one, the longest one is in Vietnam, I think. So yun mga misis, I'm heading back to Zhangjiajie City from Grand Canyon after I visited the famous glass bridge here in Hunan Province, China. Marami pa po akong papakita sa inyo and maraming salamat po. Marami pa po akong eksena dito sa China. Shishi, thank you so much for watching. Until my next vlog. Bye for now.